ng respeto. Pero paano natin kayang mahalin yung mga hindi yung mga taong mahirap mahalin? Through the help of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, remember? We have a moral obligation to honor one another. Naiiba tayo sa iba. Kung yung iba ang tinitignan lang isang video clip, no, nahusgahan na ang buhay ng isang tao, isang sitwasyon sa buhay ng isang tao na sa palagay natin yun na ang magdidikta sa kanyang halaga bilang tao, hindi. Ang Panginoon nga hindi pa tayo hinihusgahan kasi hindi pa tapos ang lahat, 'di ba? Sabi ng iba, "Ang tagal ng second coming, dapat dati pa dumating si Jesus, eh, akala ko ba darating siya, ba't ang tagal?" Matagal kasi inaantay niya tayo, eh. Ayaw niyang may maiwanan. Darating siya kapag lahat nagbago na. Wala siyang gustong maiwan. My dear brothers and sisters, blessing is the culture in God's kingdom. To honor one another is not a suggestion, it is a commandment. We need to be more respectful as Christians. Huwag nating i-allow na ang generation na ito ang mag-develop ng dishonor. This is our job to build a culture of honor. I've been a preacher for more than 20 years. But it took me ages, it took me a lot of years for me to actually realize na ang totoong trabaho ko, hindi yung humawak ng mikropono at magsalita ng kayabangan sa aking kapwa, ilagay ko lahat sa ulo ko, yung pagiging preacher ko. Ang responsibilidad ko 'pag walang ibang nakakakita sa atin, kaya ko pa ring magrespeto sa buhay ng may buhay. That is our true responsibility. And you know what? Kapag tayo po ay marunong rumespeto sa kapwa, yun na yung pinakamasayang pakiramdam sa lahat ng pakiramdam. Yung alam mo sa sarili mo na matutulog ka sa gabi na wala kang sinaktang ibang tao. Do you agree with me? Na ang pinakamasarap na pakiramdam yung matutulog ka tapos alam mo na wala kang siniraan, wala kang sinaktan, wala kang nilaglag, wala kang sinabihan ng hindi maganda. Makakatulog ka ng mahimbing at gigising ka ng maligaya. Angelica, paano naman yung mga main Christian? Ayun na nga ho yung sinasabi ko, eh. Kristiyano sa biodata pero hindi Kristiyano sa kanilang puso. Parang oxymoron yan, eh, kabaliktaran. Masakit po ito, ha? Meron talagang mga mean Christians. Meron po talagang mga Christians na rude. Pero 'di ba, parang hindi bagay. God is so good to us for us to be mean. Napakabuti ng Panginoon sa atin para maging rude tayo sa isa't isa. Creation pa lang, eh. 'Di ba? Yung araw, yung buwan, kung paano niya pinwesto lahat-lahat para mabuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, eto po ang susunod kong sasabihin. Baka ho hindi niyo na ako imbitahan ulit, ha? Kayamin tayo kasi hindi natin kayang irespeto ang Diyos. Mahirap i-honor ang Panginoon na sa tingin mo galit sa'yo. Kasi hurt people. Yung mga taong nasaktan ang gusto lang manakit, gumanti. May mga taong hindi makapagbigay ng honor kasi hindi naka-receive ng honor. Some Christians are hurt on holy ground, hurt by people with Bibles in their hands. May mga taong nasaktan ng mga taong inaakala nilang maka-Diyos. At yun ang masakit. Kaya po sa atin, saganang ating makakaya, mag-unahan po tayo sa pagbibigay ng respeto sa isa't isa. No? The scripture is never meant to hurt people but to help people. Ang mabuting balita, ang Biblia, yung mga Bible verses, hindi natin yan ginagamit para magparinig, para ipamukha sa kapwa natin na sila ay nagkamali sa puntong ito. We just don't honor the honorable and value the valuable. Hindi lang yung mga karapat-dapat na irespeto ang dapat nating irespeto.
We must honor all. At sa pagkakatanda ko, pag sinabing all, ang ibig sabihin yan lahat. Hindi pa naman nag-iiba ang definition ng all. Disagreement is not a license for us to be respectful. Kahit na tayo po ay hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay, hindi pa rin po ito nagbibigay ng lisensya sa atin para husgahan at bastusin natin ang isa't isa. In Hebrew chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. That is why we have to honor our leaders kasi yan po ay itinalaga ng Panginoon. Higit lalo kapag po yan ay nakatalaga dahil ibinoto. Kaya mahalaga po na kung talagang tayo ay mature, kaya ho nating mag-submit. What is love without honor? This is the question, my dear brothers and sisters, that I am inviting each and every one of us to reflect. What is love without honor? Ang pagmamahal na walang respeto ay anong klase ba? Mga kapatid, maiba po sana tayo sa iba. Huwag tayo maging bashers ng buhay ng may buhay. Matuto po tayong rumespeto sa isa't isa. And before I end, let me remind you, ang pinakamapayapang buhay sa buong mundo ay yung pwede kang matulog na alam mo sa sarili mo na wala kang siniraang ibang tao. At ang pinakamasarap na gising na alam mo sa sarili mo na nagising ka na wala kang nasaktang iba. Alam ko mahirap. Mahirap pong magmahal, higit lalo ng mga taong mahirap mahalin. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, kakayanin natin. Amen? Kakayanin natin. Mahirap, pero kaya. Dahil tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng mga munting respetong ibinibigay natin sa ating kapwa, mas maraming tao ngayon ang maniniwala na may Diyos na mabuti ang Panginoon. Kaya tama na ang kakatusok ng karayong sa manika nila, palayain niyo na sila. Biro lang po, mga kapatid. Tayo po ay tinawag para magmalasakit at rumespeto sa isa't isa. At dun po papasok sa ating mga bintana, kabahayan at buhay ang biyaya ng Panginoon pag tayo po ay marunong ng rumespeto sa buhay ng may buhay. Gabayan tayo nawa ng Panginoon ng banal na Espiritu at ng mahal na Birheng Maria sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. At sana sa pamamagitan ng mga respetong ibinibigay natin sa isa't isa, maging daan ito ng kapayapaan, kabutihan at biyaya. God bless you. Salamat po, Sister Angelica. God bless.